Mapagpalang araw ho sa bawat isa mga kabidyoke. Samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong speaker para sa videoke. Papakita ko kung paano ko binuo at mga sukat. Salamat to. Panoorin niyo hanggang dulo. And God bless po. Yan, ipapakita ko sa inyo paano ko siya binubuo, paano po mga tamang diskarte po. Yung pong aking diskarte. Yan, naglalagay na po ako ng abang na pako. Yan po yung side. Bali dalawang side po lalagyan na po ng ganyan para kahit po tayo solo ay nagagawa natin yan. Yan po yung pinaka-stopper kung hanggang saan yung nosing nyo. Kung saan ipapasok yung speaker, kung ano yung nosing. Tawag din nosing. Kompleto naman po yan sa video. Panoorin nyo na po hanggang dulo. Yung mga tutorial po ako. May sasabihin ko po dyan kung ano yun. Yan. Yan, isa pong side po uli yan. Side po uli. Ganyan po. Abang na lang po tayo ng pako para mas madali po. Hindi na po natin kailangan ng tagahawak. Abangan na po natin yung papakuha natin para mas madali po ang trabaho. Yan, Hussein. Sa paggagawa po ng ganitong box, madali lang po kasi square box lang naman po yan. Kaya madali po, hindi po katulad ng iba na komplikadong box na yung mga pang sounds box, pang mobile na may mga degree, mahirap. Ito naman po, basta po kayo ay lalo na kung kayo ay mga skilled na, madali na po. Kailangan lang talaga yung idea. Yan po. Lalo pag interesado po kayo, sa paglalagay naman po ng stick wheel, damihan na po natin. Ano po? Yan, pinagpatong ko po yun. Yung pong nasa ilalim, yung po yung likod, back. Ito po yung side, yan po ang diskarte niyan. Oh. Nakapatong yung side sa ano. Ibig sabihin, pasok yung likod. Magkabila po yan, ganyan din po sa kabila. Ganun po ang diskarte niyan. Oh. Yan. Kaya po ganyan ako pa isa-isa. Sinisigurado ko po na tuwid na yung plywood kasi yan naman po yung plywood, hindi naman po talaga masasabi natin tuwid na tuwid. Itutuwid po natin yan doon sa cut para maging tuwid po siya. Ano po? Yan. Habang pako na lang po tayo ng pako pagka ganyan. Madali na po yung trabaho natin kahit wala po tayong kasama. Ano po? Napakaganda po niyan. Napakaganda na po niyang speaker box na yan sa video. Okay. Quality po yan. Yan. Ang mga loob po, lagyan po natin stick wheel. Siguro din po natin walang hindi po makasingaw yung tunog. Huwag po tayo magtipid sa stick wheel. Yan po yung magsisilbing tagapagpatibay natin. Tsaka para po yung sa mga singaw na tunog, hindi po magkasingaw yan. Ganyan po. Di bali nang ika nga umawas, wag lang po tayong kapusin. Dahil yan po talaga ang magpapatibay, magpapaganda natin box. Dahil ang box nga po ay hindi naman katulad ng mga simpleng cabinet na hindi naman po nagbabibrate. Ang box po ay kailangan natin patibayin at ang nagpapatibay po talaga dyan ay ang stick wheel. Ang wood glue. Yan po. Stick wheel po, ginagamit ko dyan. Yan. I-align lang po natin ng tama para hindi po tayo mahirapan sa pagmamasilya o pagkakatam o ano. Sa akin, ang ginagamit ko na pong pagkakatam ay grinder na po yung ginagamit ko. Gamit lang po ako ng flap disc para mas madali po yung mga overlap. Hindi naman po kasi mape-perfect talaga. Lagi pong may mga overlap, may kulang na kaunti. Pag kulang, masilya po ang ginagamit natin. Body pillar po. Yan, ganyan po ang diskarte niyan. Dalawang tabihan po, madali na po siya. Oh. Yan, ganyan po. Dalawang side po unahin natin. Tapos yan, lalagyan lang po natin stick wheel uli para wala nga pong leak. Wala pong ang tunog ay talagang buong buo. Kaya nga ay walang singaw. Tapos pinupunasan ko po yan ng basahan para yan, no? Basahang-basa konti para maganda naman siyang tingnan. Yan. Ito na po yung harap niya. Oh. Ganyan po pagpapasok niya. No? Tagilid niya lang po na ganyan. No? Tataas niya ng konti. Yan na po. Oh. Ganyan na po yan. Box na po siya. Oh. May pako na po tayong nakabang para sa nosing. Napakadali po. Box na siya. Ganyan na po. Kulang na lang dyan na yung taklob sa ibabaw at saka sa ano. Yan. Sentrohan na lang po natin. Tapos barahan natin. Yan, gamit po tayong tuwid na plywood na ginagamit ko, pambara o pantuwid o yan. O. Tapos papako na po tayo. Ganyan lang po. Hindi naman po siya mahirap dahil nga po siya square box lang. Ang kailangan lang po talaga ng iba na interesado, idea. At dito po sa video ito, ipapakita ko po lahat. Lahat po, pati mga butas, kung gaano kalaki, paano ko po siya ginagawa.
Yan, panoorin niyo po hanggang dulo para po ika nga, makuha niyo tamang diskarte. Ganyan po. Pako lang po tayo ng pako. Yan, pagka ano, hindi ko muna po nilulubog muna yung pako lahat. Baka po kasi minsan mali yung ating alignment para may adjust po natin ano po. Saka ko po siya ilulubog lahat pagkita ko po talaga na maganda na po yung alignment natin. Saka po siya no, para mas madali pong mabunot. Mahirap na po magbunot pag nakasagad na po yung pako. Sisira na po yung box. Sa paggagawa po, wag muna po nating isagad lahat ng pako. Tingnan muna natin ang alignment para yun po yung diskarte doon. Wag muna pong sagad. Tingnan muna natin na ikangay tama yung alignment natin. Para kung mali man, pwede natin siyang punutin. Ano po? Lalagyan ko po yung stick wheel. Katulad na po sasabi ko sa inyo, lagi po natin lalagyan yung mga siwang ng stick wheel para wala po siyang singaw at matibay din nga po. Yan. Punasan lang po natin ng basahan pag napadaan natin para maganda. Kahit loob naman po para maganda siyang tingnan. Ano po? Malinis. Padaan natin sa isang basa na hindi na po pipigay niyo po yung basahan. Ano po? Para naman malinis lang yung labis niya. Ika nga dito sa Batangas kayat-kayat. Yan po. Gayan ho. Yan, ganyan lang ho ang ano niyan. Yan, tapos yan ho, sa ibabaw ay ganyan ho. Dami yan, ho. Dami palibot ho ang stick wheel. Basta di bali hong lumabis, wag lang ho kumulang. Ano ho? Yan. Ano ilalim muna dahil may diskarte ho tayo kung bakit ilalim muna ng ating inuuna na ho. Yan. Ilalim muna ho yan. Papaliwanag ko mamaya pagka nandun na tayo sa parting yun. Ilalim muna ho ang inuuna ko. Lalo pag ay ang box. Ayan ho ay may diskarte ho kung bakit ilalim muna ang ating inuuna na ho. At may lalagay ho tayo din na brace para ho alam ninyo kung paano mag-diskarte noon at kung ano yung inilalagay kong yun. Ano? Yan. Pagkagawa ko ng box kaya nga sa umpisa lang naman lahat naman ho ng bagay sa umpisa lang mahirap pero pagka lalo may idea na lalo nga ako sa mga maalam na nakakaintindi na madali na ho. Ika nga ho wala naman nung nag-uumpisa ng magaling agad sa isang bagay. Kaya nga pinag-aaralan sadya naman ho. Ay kung magkakamali sadya ho kayo. Yun nga ho magaling na yung nagkakamali pa ako nga ho nagkakamali pa pero doon naman ho napasok sa pagkakamaling yun nakapag-adjust tayo. Ika nga nagagawa natin ng remedyo kaya huwag ho kayong matakot na ika nga magkamali o anuman. Lagi naman hong may remedyo. Ika nga kailangan lang natin makakuha ng idea. At saka sa experience yun naman is experience din. Kaya ho yung gusto na matuto din na. Yan ho. Kaya ho ilalim mo natin ilalagay ho natin diyan yung brace ng tweeter. Yun yung magnet din na sa horn dahil horn tweeter ho nakalagay diyan. Hindi ho pwede na wala siyang brace dahil ho masisira ho yung horn, papatak ho kasi mabigat ho yung magnet katagalan. Plastic lang ho magdadala yan ho, yan ay brace. Sa paggawa naman ho ng gayaan, ay di sa ibang video ho, ipapakita ko sa inyo para ho. Basta ho, maglagay lang ho kayo ng brace kung ang gagamitin niyo yung horn tweeter. Yan ho 300 watts. Yan naman ho, pwede na yung abangan, madidiskartehan ho ninyo. Papakita ko sa inyo sa susunod na video kung paano yung gayang paglalagay ng gayang brace ng horn ng tweeter driver unit ika nga. Yan ibabaw ho yan. Yan ang ibabaw. Di kayo box na ho. Yan ay ilalagyan ko lang sa gitna ng pinakatukod at pampatibay din ho. Bukod doon sa tunog din, nakakasala din ng tunog counting. Pero hindi ko siya sinasarado ng buo. Yun ho ay parang tukod lang ho. Pampatibay ho sa gitna, suporta ho. Para matibay ang ating box. Ano ho? Yan, di kayo box na ho yan. Oh. Tiga ho ika nga sa mga nakaintindi na madali na ho. Ika nga ang kailangan lang naman nga ho idea kung paano binubuan ho.
Yan, ganyan ho. At sa mga interesado ho, kaya ho yan. Lalo nga ho, gayang tsaka hindi lang naman ho ako nagpapakita ng gayaan, marami pa akong mga nauna sa'king nagba-vlog na gusto makatulong din, manood din ho kayo para mas maraming kaalaman. Mas marami akong kaalaman, ika nga mas maganda. Na pagsama-sama ho, ako naman ho, kahit matagal nang nagagawa, ako'y may mga natututunan pa rin. Ika nga, mas maganda ho, maraming alam na napagkunan ng alam para ho, ika nga, mas maganda ho nagiging trabaho, nagiging resulta. Ano ho, yan. Madali ho, ano naman maggagawa ng box ho Ika nga sa gusto mag-umpisa na ika nga magawa ng pansarili, yan yung pinakagitna kong tukod dyan, yun naman tukod, sasabi ko sa inyo. Yan, nagamit ho na ako improvise para pantay ang magkabilang yan. Sa gitna lang ho ng dalawang speaker, ang pinakatukod napakatibay na ho ng box natin. Kaya nga hindi na ho yung maghihiwa-hiwalay. Hindi ho lulugso at may tukod ho sa gitna. Ano nga pala yung ating side? Ari ho ay 16 din. Ang sukat, tapos 16 inch din ho. Ayan ho. Yan, ganyan din ho, 16 inch ho. Ang side ho. Di bali ho, dalawang side natin gagamitin sa paggawa ng box. Di bali pares ho 16, dalawang side. Ano ho? Ito yung ating back. 16 din ho. Ari ho, 16 inch. Yan. Pare-pares ho yan, 16. Bali ho, arehong ating gagawin, 16 ang lapad, lahat ho, 42 ang pantaas. Ngayon ho, ang akin hong ginagawa ay malimit, ay woofer at saka instrumental na kinakabit kong di 15. Ay kung ang inyo naman ng speaker ay malapad ang tabihan, minsan ho, hindi ho kakasya din sa garnisukat. So this is ang lapad. Ang gawin ho ninyo, kayo magpalapad na ng kaunti. Bago ho kayo gumawa ng box, i-checkin mo muna ho ninyo ang inyong speaker kung malapad ang tabihan ng inyong D15. Minsan mayroon ng speaker na malapad ang tabihan, lalo na ho yung mga subwoofer. Okay ha? Ari nga pala yung ating harapan ho ng speaker. Ang sukat ho na rin ay 16 inch. Yan ho, 16 inch ho. Ang lapad ho na rin. Ang haba naman ho na rin, taas ay 42 and a half ho. Yan. Yan ha, 42 and a half ho. Yan ang tabas niyan. 16 inch ang lapad, 42 and a half ang taas. Stop mo na. Yan. Tuturuan ko kayo ng technique o diskarte kung paano nyo isesentro sa cut ang inyong mga ilalagay. Yan. Katulad doon niyan. Dalawang speaker at isang horn plastic. Ganyan pong diskarte niyan. Kayo po ang maglalagay ng partition kung gaano nyo ka isesentro, kung gaano po kalalayo ang bawat isa. Tapos, ang diskarte ho niyan ay ganito. Diskarte ho niyan, kunin nyo yung center ng speaker, tandaan nyo siya. Bawa yan, ito yung sentro niya. Ganyan po. Dito po sa kabila, ganun din. Kunin nyo po yung sentro. Yan. At ganun din ho sa horn. Yan. Kunin nyo ng sentro. Yan. Pag nakuha na ninyo yung sentro na gusto ninyo ng layo ng bawat isa, yan. Tatanggalin nyo na ho ngayon ng speaker. Tapos yung mga tandahon ninyo, yun na ho yung pinakasentro ninyo. Doon na tayo magsisimula ng butas. Para alam natin na magandang partition ng ating pagkakalagay. Iba't iba ho kasi ang pwede nating ilagay na speaker, depende sa sukat o ano man. Di ganyan ho, ang mga diskarte niyan. Pag may mga speaker na ho kayo, pag wala pa kang idea kung anong ibubutas ninyo, di ganyan, i-actual nyo muna. Pero sa akin, sa katulad ko, alam ko na po yung mga partition, may sukat na po ako. Hindi ko na po siya ginagawa. Unless po na bago lang yung sukat, di ginagawa ko po talaga yung ganyan na ikangay diskarte. Okay na. Yan ho, yun yung tandaan natin, areha. Gumamit na tayo ng eskwala, pag uabot yung gitna, edi paro, rin sentro, yun ang pinakasentro natin. Kung hindi naman ho natin abot ng eskwala ang gitna, dahil malapad ho yung minsan yung box na pwede natin gawin konti, edi sukatan ho natin para ho, yan, kung ano sukat, yan, 21, di 21 ho sa gitna. Kaya pag di 15 ho, ang sukat ninyo, pumula ho dito sa sentro, sumukat ho kayo ng 17.5 cm. Yan ha, 17.5. Pamula doon,
hanggang din ho kayo magsisimula ng kompas. Ganyan na, para makuha niyo yung saktong butas na para sa D15. Sasabit po yung speaker. Yan na, pagka ano, may parang improvised na kompas na ho kayo, pamula ho dito, butas ho kayo 17.5. Para ho yun, pareho 17.5. Katulad ng akin, may tanda na ho yun. Yun na, 17.5. Ikot na lang ho tayo. Yun. Yan, sa pagbubutas ho, di ganun no. Pamula ho dito sa gitna, 17.5, ayan na ho, pag-ikot nyo ng compass, yan ang lalabas. Sakto ho dyan ang D15 speaker. Okay ho, di yan. Di ganyan na lang din ang gawin sa kasunod, 17.5, sentro, yung atin pong nilayout, di mag-sentro po kayo dito, 17.5. Tapos sa horn naman po, ang pagbubutas po nito, ito po yung titingnan niyo, yung tabihan na ganyan. Yan, pamula po doon, hanggang doon, yun po ang butas ninyo para ito po yung lining po niya, yun po sasabit. Ano po? Wag po yung buong horn at lampas po yan. Ano po? Yun po, yung kita po ninyo yan. Hanggang dyan lang po tayo dahil yan po yung sasabit. Ano po? At ito yung ating pang ibabaw at pang ilalim. So, kato niya ay yun, 17 and a half by ano po? 16 po. Yan. Yan po yung ibabaw at ilalim. Yan po yung pantaklob sa ibabaw at ilalim. Ang pagbubutas naman po ng ganyang exhaust ay ganito na lang pong gawin nyo. Halimbawa po yan, oh. I-layout nyo lang po. Yan. Sa pagitan po ng dalawang box, ng dalawang speaker, kunin nyo po yung sentro niya. Then, i-anohonin nyo sa gitna. Yan. Parang ialan nyo sa gitna. Tapos, bilogan nyo na lang. Oh, yun. Yan na. Yan ang kakatinin nyo. Kakatin nyo na ho yan. Pagka nabilugan nyo, actual nyo lang ho to. Papasok na to dahil malaki naman ho ang labi niyan. Oh. Kung mapaloob naman, no, pwedeng maglagay kayo ng kahit mga electrical tape, anong tape, para humapit lang siya. Ganun lang po diskarte dyan. Ano po. Naturo ko naman po sa inyo diskarte ng pagnunosing yan. Halimbawa ito po, magnosing kayo ng 1 inch. Naglalagay na po ka ng pako doon, mga tatlo. Yan, ganyan, tatlong pako, magkabila po para sigurado pong equal yung ating nosing. Ano po, ganyan po yung diskarte. Ano po. Kung nagustuhan man ho ninyo aking video, paki-like, share, and follow ho para sa susunod video. Updated ho kayo. Salamat ho.